Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natapos na natin yung Alamul Malaikatil Abrar. At ngayon inshallah, didire-diretsuhin na naman natin pagtalakay itong tungkol sa mga jinn o sa mga engkanto. Nandito na tayo sa chapter 3. So natapos na natin natalakay yung chapter 1, yung pangkalahatan na overview tungkol sa mga engkanto. Yung origin ng kanilang pagkakalikha na nilikha nga sila mula sa apoy. Ang mga patunay na umiiral nga ang mga jinn, syempre pangunahin ditong patunay, yung mga ipinahayag sa Quran at sa mga hadith. At syempre, may tuturing na ngang fitra, natural na paniniwala ng mga tao na maniwala sila sa mga engkanto. Kasi lahat ng mga kultura, lahat ng relihiyon, kahit hindi relihiyon na may kinalaman kay Ibrahim alayhis salam, kumbaga mga Buddhist, mga Hindu, meron silang version ng engkanto. Kahit yung mga mga animist at iba pang mga hindi Kristiyano, hindi Hudyo at hindi Muslim, may version sila ng mga engkanto. At syempre natalakay din natin yung mga shaitan. Ang shaitan, syempre pangunahin dito si Iblis. At kapag sinabing shayatin, mga demonyo. Ito yung mga hindi mananampalataya na mga jinn. Kasi meron din namang mga jinn na mananampalataya. Merong jinn na mananampalataya. Pero yun nga, bagaman merong mananampalatayang jinn, ang mga jinn na mananampalataya, hindi sila nakikialam sa mga tao. Hindi sila nakikialam sa mga tao. Kaya huwag kayo maniniwala kapag merong tao na mag-aangkin na meron siyang ugnayan sa mga jinn, sasabihin niya Muslim na jinn, tapos tinutulungan siya ng jinn na yun. Walang ganun. Ang mga jinn, lalong-lalo na mananampalataya, lumalayo sila sa mga tao hanggat maaari. Hindi sila nakikialam. Liban na lang doon sa mga natalakay natin nung nakaraan, syempre kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakipagkita sila. Pero exception yon. Sa pangkalahatan, hindi sila nakikialam sa mga tao. Hindi sila nakikipagkaibigan, hindi sila tutulong sa iyo na makita mo yung bagay na nawawala. Hindi ka gigisingin ng jinn sa fajar o ano pa man. Baka mabuga ni kambal yung kape, umilag ka na lang. Tapos talakay din natin yung pamumuhay ng mga jinn. So yung mga jinn pala, kumakain din, umiinom, at sila ay nagkakaroon din ng mga asawa. So meron ding lalaki at babaeng jinn. Natalakay din natin yung, pwede ba magkaroon ng relasyon yung jinn tsaka yung tao? So may mga nagsasabi pwede, pero ang malinaw dito, walang nangyaring ganito. Kasi wala naman talagang malinaw na patunay mula sa Quran, Sunnah, na may mangyayaring ganito o maaaring magkaroon ng ganito. At syempre wala tayong nakita na jinn o tao na nag-asawahan o nagkaroon sila ng anak. Kung meron mang naengkanto tapos nabuntis, sabi-sabi lang yun. Hindi yun, kumbaga, napagtibay kahit kailan. Siyempre, mga jinn namamatay din. Sa pinapanganak sila at namamatay. Pero nauunawaan natin na yung mga jinn, mas mahaba ang buhay nila kaysa sa mga tao. Kaya nga, kung makikita ninyo sa mga ang marami kasi sa mga horror movie, lalong-lalo na yung mga tungkol sa mga kwento ng mga sinapian, hango ito sa totoong buhay. At ayon sa tala ng mga pari, lalong-lalo na nag-exorcism, yung nagtataboy ng masamang espiritu, yung mga demonyo na tinataboy nila, syempre hindi naman sila talaga nagtataboy, no? Kasi yung demonyo, pinaglalaroan lang sila eh. Yung mga demonyo na sumasapi, napakatanda na nila at kilala pa nila yung mga naunang mga tao. At sa sobrang tanda nila, sobrang haba ng buhay nila, kaya nga nilang gayahin yung itsura ng ating mga ninuno. Yung nanay, tatay natin, halimbawa, kamag-anak natin na namatay, gagayahin ng jinn, magpapakita. At pag makita mo, isipin mo, totoo nga yung multo.
Kasi nakita mo parehong-pareho yung itsura nila. At nga pagdating ng Dajjal, isa sa mga fitna ng Dajjal, aangkinin niya na magkakaroon siya ng kakayanan na bumuhay ng patay. At ang gagawin ng Dajjal, kukuha siya ng jinn at gagayahin niya ang itsura ng magulang ng tao at yung tao na yun mapapaniwala ni Dajjal na kaya niyang bumuhay ng patay. So yung jinn kaya niyang, ngayon, kabilang sa kanila mga kakayanan yung magkatawang tao o magkaroon ng iba pang anyo. Diba pwede silang mag-anyo na ahas, aso, at iba pa. Ngayon yung mga aswang, walang Kumbaga sa Islam, walang ganito. Walang ganitong katuroan sa Islam na mayroong aswang asin tao. Tapos nagpapalit ng anyo na nagiging halimaw, kumakain ng kapwa-tao. Aswang meron, pero yung aswang walang ganun. Kasi meron lang talaga sa Islam, tao tsaka engkanto. Kumbaga doon sa mga nilikha ni Allah na may pananagutan, tao at engkanto lang. Yun lang, wala nang in-between na kalahating tao, kalahating demonyo, mga ganun. Siyempre, yung mga maaring nakikita ng mga tao na mga iba pang nilalang, mga tikbalang, mga kapre, so maaring iugnay na rin natin sila sa mga engkanto. At yung mga engkanto, yun nga, nabubuhay sila dito mismo sa mundo. Kung saan tayo gumagalaw, nandun yung mga engkanto. Kung saan tayo gumagalaw, naroon ng mga engkanto. So, maaring merong engkanto na nasa CR, lalong-lalo na yung mga demonyo, gusto nila mararuming mga lugar. Kaya nga sunna yung magdua bago pumasok ng CR. At bawal magsalita sa loob ng CR, bawal magbasa ng Quran, at iba't iba pang mga ginagawa ng tao na nakagawian nila sa loob ng CR. Marapat na yung tao kapag nasa CR siya, gawin niya lang ng mabilis yung kailangan niyang gawin. Hindi nagtatagal pa siya doon sa loob. Kasi minsan may tao, ewan ko may taong ganun Yung ang tagal mag-CR, hindi mo alam kung ano yung ginagawa doon sa loob. Hindi man naliligo, wala kang naririnig na na tubig na pumapatak. Basta tagal-tagal niya doon. Hindi yun kanais-nais na gawain. Baka ganun ka. Inaantok ka na naman, no? Baka mag-CR ka 2 oras. Kaya paglabas mo, inaantok ka na. Yun nga siguro talaga. Tapos yung mga jinn nga, meron din silang mga hayop. Kumbaga kung paano yung mga hayop, kung paano yung mga tao, meron tayong mga hayop, meron tayong kambing, meron tayong kabayo. So yung mga jinn may ganun din. At syempre yung mga jinn, meron silang mga iba't ibang mga kakayanan na ibinigay sa kanila ni Allah. Yun nga, kaya nilang kumilos ng mabilis. Di ba dun sa kay Sulaiman alayhis salam, yung gusto niyang pakuha yung trono ni Bilqis. Tapos yung mga jinn, kaya nila na yung magpatong-patong nga para pakinggan yung pinag-uusapan sa langit. At kaya nila na makipag-ugnayan sa mga mangkukulam, sa mga manghuhula. At yung kulam nga, nagdadala talaga ng kulam, hindi yung kapangyarihan ng mangkukulam. Yung jinn na partner niya, yung demonyo na partner niya. Kaya nga kapalit ng serbisyo ng demonyo na yun, ng jinn na yun, na hindi mananampalataya doon sa mangkukulam, ang mangkukulam ay gagawa ng mga ritual ng pagsamba doon sa demonyo na yun na partner niya. Magkakatay ng mga hayop o lalapastanganin si Allah sa harap ng jinn na yun na partner niya na demonyo at di pa pang mga katulad nito. Na literally ito yung kahulugan ng yung kasabihan sa Tagalog, yung sinasanla ang kaluluwa kay Satanas, pagsasanla ng kaluluwa kay Satanas, yun ganun sila. Isinanla nila ang kaluluwa nila kay Satanas na ang kapalit ay kapangyarihan dito sa mundo. Actually, sabi-sabihan kahit sa mga hindi lang sa mga mangkukulam. Kahit sa sino mang nakikilala sa pambihirang husay o talino sa tao, sinasabi, may sa demonyo, kumbaga, may sa demonyo. May magaling mag-basketball. Ang tawag doon, may sa demonyo yan, kaya magaling yan. Kumbaga, tinutulungan siya ng demonyo para maging mahusay sa bagay na yon. So, meron silang mga kakayanan. At syempre, meron din naman silang mga kahinaan. Meron silang mga kahinaan. At
Kabilang doon sa mga kahinaan nila, syempre, yung mga hindi nila magagawa dahil sa ginawa ng tao. Kumbaga, kapag nagpapakup ang tao kay Allah, inshallah, hindi na siya mapapakialaman din ng mga jinn. Nagbabasa ng Ayatul Kursi bago matulog, o nagdudua ng mga ta'awud kay Allah. So, hindi siya mapipinsala ng jinn, inshallah. Ngayon din, hindi rin mabubuksan ng mga jinn yung mga pinto at iba pang mga katulad nito. Anyway, hindi naman talaga kailangan ng jinn magbukas ng pinto. Pero merong jinn na may kakayanan na magpagalaw ng mga bagay-bagay. Yun nga yung tawag nila sa English, yung poltergeist, papagalawin yung upuan, pagagalawin yung mesa, palulutangin yung plato. Merong jinn na may kakayanan na gano'n. Pero generally, walang kakayanan ng jinn na makialam sa mundo ng tao. Kumbaga yung hawakan nila isang bagay, tapos palulutangin nila, tapos dadalhin nila sa iyo. Generally, wala. Kaya nga dun sa yung utos ni Sulaiman sa mga jinn na dalhin yung trono ni Bilqis, ilan lang ang nag-offer kay Sulaiman alayhis salam na kaya nilang gawin? 2 lang. Isang ifrit at yung isang jinn na merong kaalaman. Sa dinami-dami ng jinn na sundalo niya, 2 lang yung nag-offer. Ibig sabihin, maaring 2 lang talaga sila na may kakayanan na gawin yung bagay na yon. Siyempre, yung chapter 2, natalakay natin na yung mga jinn nga katulad ng mga tao, nilikha sila ni Allah para sumamba. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, diba? Sinabi ni Allah, hindi niya nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang upang sumamba sa Kanya. At naunang binanggit ang jinn sa aya na yon sa Suratul Dhariyat, kasi nauna naman talaga nilikha ang mga jinn. Bago nilikha ang mga tao, nilikha muna ni Allah ang mga jinn. At yung naging komento ng mga anghel tungkol sa pagkakalikha ng tao, doon sa sinabi ni Allah, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, ako ay magdudulot na magkaroon sa mundo ng khalifa. So, kumbaga nag-express yung mga anghel ng kanilang concern na maglalagay ka ba sa lupa ng mga tao na magpapakalat lamang ng kasamaan at magpapadanak ng dugo? Kasi nalaman nyo ng mga anghel, kasi yun ang ginawa ng mga jinn nang nilagay sila ni Allah dito sa lupa. Nagpatayan yung mga jinn at sabi nga sa mga tafsir, si Satanas, kasama siya dun sa mga anghel na nagpapayapa sa mga jinn para matigil yung kanilang pagpapatayan. Kaya nung nilikha ni Allah si Adan, nandun si Satanas. Kasama ng mga anghel sa mga inutusan ni Allah na magsujud kay Adan. So mga anghel nilikha rin para sumamba. At actually ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa pareho, sa tao at sa mga jinn. Kaya nga diba doon sa Suratul Jinn, nababanggit doon na yung mga jinn ay nakinig din sa pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quran. Nakikinig din sila ng Quran. At isa pang natalakay natin, so kung ang mga jinn pala ay nilikha para sumamba, ibig sabihin mapupunta sa impyerno yung mga kafir na jinn? Oo. O ngayon, itatanong ng kambal, paano sila mapaparusahan sa impyerno? Gawa sila sa apoy. So yun nga, regardless, kahit nilikha pa sila sa apoy, kaya silang pinsalain ni Allah sa pamagitan ng apoy. Okay, katulad ng tao, gawa ka sa putik, kaya ka mapinsala ng putik. Okay? So naalala ko nga laging kinukwento dito tungkol sa usapin na ito. Tinanong yung sheikh, paano yung jinn? Paano sila mapipinsalo ng apoy? Apoy din sila. Sinampal siya nung sheikh. Tumunog pa. O ngayon, naintindihan mo na. Sabi ng sheikh. Sabi niya, etong kamay ko, tsaka yung balat mo, pareho ng materyales, pero nasaktan ka. Siyempre, yung jinn, kaya din siyang mapinsala ng apoy, inshallah. Yung problema dito, sa ganung tanong, bakit may taong ganun nagtatanong? Kasi, inunawa niya ang jinn ng pagiging apoy ng jinn o pagkakalikha sa mga jinn sa apoy ay katulad ng apoy sa mundo. Yung apoy ng kahoy na nagliliyab, apoy sa kalan, hindi ganun. Hindi ganun ang pagkakalikha sa jinn. Parang tao, nilikha ang tao mula sa putik pero hindi naman
literal tayo na putik ngayon, kumbaga, habang tayo ay nabubuhay. So si Allah ay meron ng mga pinadala ng mga sugo sa mga jin. Siyempre, hindi na natin alam yung maraming detalye doon. Pero ngayon, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din mismo ang sugo para sa mga jin. At siya ng kahuli-hulihang sugo na rin para sa mga jin. May nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mensahe niya ay para sa pangkalahatan ng mga tao at mga jin. At siyempre ang mga jin ay maaari ngang magdudulot na kumbaga yung mga demonyo sa kanila, maaari silang bubulong sa tao na gumawa ng masama. At yung huling natalakay natin, kung ang mga jin ba ay maaring magmumuslim, pwede. Paano naman yung mga demonyo na mga jin? Pwede rin. Maaring magmumuslim sila. Kasi doon sa hadith na huling natalakay natin, ang tinukoy doon na mga kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa labas ng Makkah, mga shayatin. Mga shayatin. So ibig sabihin, mga demonyo sila ng mga jin, pero kalaudan sila ay nagmuslim. At syempre, yun ding di ba? Ang karin, yung jin na kasama ng tao, di ba, ang bawat isa ay mayroong karin. Ang karin ay generally naunawaan natin na shaitan. Hindi mananampalataya. Pero yung karin, yung jin na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmuslim. So isa yun sa mga nagiging batayan doon sa usapin na yun. O kung hindi man siya nagmuslim, kumbaga aslama, ibig sabihin sumusunod siya sa anumang iniutos sa kanya ni Allah at hindi siya nag-uutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lang sa kabutihan. So lahat ng tao ay may karin, lahat ng tao ay mayroong partner na jin. At minsan yung partner na jin ng tao na masama, yung partner ng tao na jin ay masama talaga at mas malakas pa kaysa sa kanya, kaya yung jin na yun ay nakakapag-utos sa kanya na gumawa ng masama. Pero yung partner na jin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nag-uutos sa kanya ng masama. At kabilang sa mga pwedeng kasamaan na ibubulong ng jin sa tao, lalong-lalo na yung karin ng tao, syempre, yung gumawa ng masama at hindi gumawa ng mga obligadong gawain. Matulog ng matulog, diba? So in chapter 3, mukhang guilty. Asbabul ada wa tarikuhu wa shiddatu hadal ada. Al-ada'u bainal insani wa syaitan. Yung pagkamuhi daw na namamagitan sa pagitan ni Satanas at ng mga tao. So si Satanas, si Iblis, kasi di ba dati pa may jin na. So naunawaan na si Iblis, ay nga doon sa napag-aralan na rin natin, di ba? Kung naunawaan natin na si Adan ang kauna-unahang tao, may mga scholar din na naniniwala na si Satanas ang kauna-unahang jin. At naniniwala rin sila na si Satanas din ang kauna-unahan sa mga shaitan, sa mga demonyo. Kabanggit ko ng shaitan, kumulog bigla. May kahulugan ba yun? So yun, inshallah, yung dahilan nito, al-ada'u bainal insani wa syaitani adaun baidun al-judur. Ang pagkamuhi daw sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo, lalong-lalo na si Iblis, ay malalim daw ang pinag-uugatan. Kumbaga, malayo ang pinanggalingan. Mula pa doon sa panahon ng pagkakalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Yaudu tarikahu ilal yawmil ladhi sawwarallahu fihi Adam. Buwabalik ito, yung ugat nito ay mula pa doon sa panahon na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhis salam. Dahil nga diba natalakay natin doon sa usapin kung superior ba ang tao sa mga anghel, na nabanggit doon yung tungkol sa pagiging superior ng mga tao sa mga jin. Kasi yung mga jin nilikha ni Allah sa pamagitan ng kumbaga
ng utos niya. Ganun din yung mga anghel. Ay, mga anghel lang pala tinukoy din. Mga anghel, nilikha ni Allah sa pamagitan ng utos niya, samantalang yung tao, nilikha ni Allah sa pamagitan mismo ng kanyang kamay. So nga, qabla an yanfukhu fihi ruh, bago pa man magkaroon ng kaluluwa, si Adam alayhis salam, bago pa man ihinga rito ni Allah, yung kaluluwa ni Adam alayhis salam, galit na sa kanya si Satanas. Galit na sa kanya si Iblis. Fa'akada syaitanu yatifu bihi. At si Satanas, doon sa mga panahon na nililikha ni Allah si Adan, paikot-ikot si Satanas sa kanya. Katulad ng naiulat doon sa Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma sawwara Allahu Adama fil jannati, tarakahu ma syaa Allahu an yatrukahu. Nang hinugisan na ni Allah si Adam alayhis salam, wala pa siyang kaluluwa nito kumbaga hugis pa lang, iniwan muna siya ni Allah. Siyempre, ang pagkakaiwan sa kanya ni Allah ay sa paraan na ninais ni Allah na gawin, na hindi natukoy kung gaano ito katagal, pero iniwan ito ni Allah sa ilang mga panahon. Faja'ala iblisu yutifu bihi. At si Iblis ay nagpaikot-ikot dito sa nilikha na ito ni Allah sa pamagitan ng kanyang kamay. Yanduru ma huwa. At tinitingnan ito ni Satanas kung ano ba talaga ito. Falamma ra'ahu ajwafun o ajwaf, falamma ra'ahu ajwaf, at nang nakita na ito ni Satanas, ni Iblis, na ito ay ajwaf, kumbaga walang laman, kasi hugis pa lang ito At ito rin yung kahulugan doon sa sinabi ni Allah na nilikha niya yung tao mula sa tinil lazib, yung tin na walang laman. Parang yung palayok, di ba kapag nililikha di man si Allah, kapag gumagawa yung tao ng palayok o pottery, walang laman sa loob. Alkansya, buo naman yun, di ba? Sarado yun. So, ganun din nangyaring pagkakabuo ni Allah sa tao. So, nang nakita niya ito, arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Nang nakita ito ni Satanas, ay naisip niya na ang nilikha ni Allah na ito na tao ay la yatamalak. La yatamalak, ibig sabihin, walang disiplina. Ang nilikha na ito ni Allah ay susunod sa kanyang mga pagnanasa. Kaya mula doon, kumbaga, minaliit na ni Satanas ang mga tao. Parang doon pa lang inisip ni Satanas, walang kwentang nilikha ito kung ihahambing sa kanya. At maring doon pa lang nagkaroon na ng idea si Satanas na superior siya kay Adan, kasi si Adan nilikha sa putik, samantalang siya nilikha mula sa apoy. Samantalang wala namang nagsabi sa kanya na ang apoy ay superior sa putik. So ito yung naging ni Satanas. Parang inikot-ikutan niya yung si Adan habang wala pa siyang buhay. Parang ngayon, di ba? Tingnan niyo yung mga mata pobre. Yung mga mapanlait, di ba? Titingnan ka mula ulo hanggang paa, kumbaga. Titingnan niya mula ulo hanggang paa, yung katawan, pati kaluluwa mo, kita-kita niya siguro. Lahat ng bahagi ng pagkatao mo, huhusgahan. Sapatos mo, pantalon mo, kuko mo, ngipin mo, lahat. So, ganun yung ginawa ni Satanas. Falamma nafakallahu fi adamir ruh, at nang ihininga na nga o iniihip ni Allah kay Adan yung kaluluwa ni Adan, wa amara al malaikata bisujudi li Adam, at nang inutusan ni Allah ang mga anghel na magsujud, magpatira pa kay Adam alayhis salam, wa kana iblisu yata'abbadullaha ma'a malaikatis sama. Sa mga panahon na yon, si Satanas daw, si Iblis ay kasama nung mga anghel na nasa langit. Fasyamalahu al-amr. At si Iblis, dahil doon ay napasama siya doon sa utos ni Allah sa mga anghel na magpatira pa. Pero hindi ngayon ibig sabihin na anghel si Satanas.
Kasi merong isa pang aya na nilinaw na si Satanas nga ay kabilang sa mga engkanto. Walakinnahu tu'adamu fi nafsihi wastakbar. Walakinnahu tu'adimu fi nafsihi wastakbar, na doon nga sa mga panahon na yun, si Satanas ay nagmamalaki na sa kanyang sarili at naging mayabang. Wa abas sujuda li Adam, at tinanggihan niya ang utos ni Allah na magpatira pa siya kay Adan. So dito, nauunawaan natin na si Iblis kasama ng mga anghel sa langit, pero ang iba pang mga jinn nasa lupa. Ang iba pang mga jinn ay nasa lupa. Na doon nga, nang tumanggi si Satanas na magsujud kay Adan, qala ana khayru minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Sabi ni Satanas, sabi ni Iblis, ako ay mas mainam pa kaysa sa kanya, kaysa kay Adan. Nilikha mo ako sa pamagitan ng apoy, samantalang siya ay nilikha mo sa pamagitan ng putik. So nagmalaki talaga si Adan. Nagmalaki talaga si Iblis. Nagmalaki talaga si Iblis. Laqad fataha abuna Adam aynayhi, at nang kumbaga idinilat na ni Adan ang kanyang mga mata, at tawag dito abuna, sabi dito, nang binuksan ng ating ama, kasi siya naman kauna-unahang tao, nang binuksan ng ating ama na si Adan ang kanyang dalawang mata, sasabi dito ay nihi. So si Adan ay nilikha talaga sa, yung anyo na talaga ng tao. So nilarawan dito na meron siyang dalawang mata. So yung tao hindi nanggaling sa unggoy. Okay, so yung theory of evolution, theory lang yun, hindi yun napagtibay kahit kailan. Teorya lang yun. Sa bagaman sa ano, diba, sa paleontology, may iba't ibang mga sinasabi nilang mga subspecies ng mga tao, yung mga Homo erectus, yung mga iba't iba pang mga hominids, diba? Pag-aralan niyo yun. Tindi talaga. Di ba may iba-ibang tao? Meron nga dito, di ba, yung pinakamatandang tao daw, yung matatagpuan sa sa Tabon Cave. At doon sa iba pang mga lugar, meron ng mga ibang species daw ng tao. Hindi sila nanggaling sa unggoy. Maaaring iba silang species ng tao kasi ibang lahi sila, kumbaga ibang angkan. Pero alam natin na tao pa rin sila kasi bandang huli, yung mga Neanderthal daw at yung mga Homo sapiens, kaya nawala yung mga Neanderthal. Kasi na-assimilate na sila doon sa lipunan ng mga Homo sapiens. So di tao pa rin sila, hindi sila kumbaga mas mababang uri ng tao na nagmula sa unggoy. At yun nga, katulad ng palagi nating sinasabi, kung totoo na yung mga unggoy ay nag-evolve at naging tao, di sana nakakita tayo ngayon ng unggoy na nag-evolve. Sana merong unggoy ngayon na nagmamartilyo na nagwe-welding. O di hindi tayo hirap pumakit yan sa mataas, unggoy na yung paggagawin natin dyan. Magaling kumapit yun magaling magtalon-talon, hindi mahuhulog yun. Wala At yun nga, kung yung tao nag-i-evolve din, di sana ngayon meron ng taong may hasang. Kasi mga badyaw laging nasa laot, nasa dagat. Wala naman tinubuan ng hasang. Di ba? Wala namang tao na yung kumbaga nag-evolve na, kumbaga magiging significant yung kanyang evolution na ibang-iba na siya sa normal na tao. Hindi Hindi ganun. So, nilikha siya ni Allah na merong dalawang mata at nang dinilat niya ito, فَإِذَا بِهِ يَجِدُ أَعْدَمُ takrim. So, nung nagsujud pala, ayon sa tafsir, nang nagsujud yung mga anghel kay Adan, ito rin yung panahon na dinilat ni Adan yung kanyang dalawang mata. At nakita niya yung mga anghel na nakasujud sa kanya. Yajidul malaikata sajidina lahu, natagpuan niya yung mga anghel na nakapatira pa sa kanya. Walakinahu yajidu aduwan rahiban yatahaddaduhu wa durriyatahu bil halaki wal idlal. So sa lahat ng nakita niya yun na mga nakasujud, merong isa doon na nakatayo. At yun nga yung kanyang kalaban at magiging kalaban din ng kanyang mga anak na nagbabanta sa kanya ng pagkawasak at pagkaligaw. So ito na nga si Iblis. So isipin nyo, di ba?
Pagdilat ni Adan, lahat ng anghel, lahat ng nasa paligid niya nakasujud. Tapos meron lang isang nakatayo. Di kitang-kita niya yun. Ayun na nga si Iblis na kalaban ng mga tao. So ito yung, alhamdulillah, pag-resume natin sa pagtalakay tungkol sa mga jinn. Inshallah, tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.